Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong sagutan ng ating Philippine Coast Guard spokesperson and yung isang Chinese expert, no? Mukhang medyo maanghang po ang sinabi sa atin nitong Chinese expert na ito at tayo pa ay minamata. So, mamaya mapapakinggan ninyo, babasahin natin ang kanyang mga maaanghang na salita laban sa atin. No? At ano ba ang pinag-ugatan nito? Ganun din po sa page CG pa rin, meron po silang ni-rescue at ganun din, i-expound lang natin itong paglalayag ng isang United States aircraft carrier, no, yung USS Ronald Reagan, at ganun din po ano po ang plano ng ating DOJ diyan po sa mga poachers na mga Chinese na sinira po ang karagatan. So bago po ang lahat, nais ko lang pong i-flex itong Haiyan Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo po yung magpapasalamat at i-shout out natin lahat ang ating channel members at ganun din sa ating mga nakakasama sa ating video premieres, sa mga nagre-reply ng ating videos. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. So ito po sa ulat ng Inquirer.net, no? Yung sinasabi ko sa inyo, ito po. PCG spokes Chinese expert clash. Who's barbaric at sea? O, kung mali man yung pronunciation ko, bahala na po kayo. Pero alam nyo na siguro yung the word barbaric. Yung mga barbarians, mga walang alam gawin, kundi yung mga walang pinag-aralan, unruly, brutal, no, wicked, savage. Yan yung mga ganyang mga similar terms nitong barbaric. Ang tanong, sino ang nagsabi niyan? Na barbaric kasi kayo. Na wala kayong pinag-aralan, merciless kayo, remorseless kayo, ruthless kayo. Yan ang sinabi. No? At bakit niya yan nasabi? Eto po, basahin natin. In another Philippines-China face-off, this time in a sea of academics, policymakers, and government officials from around the world. A retired senior Chinese Air Force colonel, colonel siya, accused Filipinos of barbarity. Ayun. Sila po ang nagsabi sa atin na tayo po ay barbarians. Barbaric daw tayo. Itong senior Chinese Air Force colonel, no? Citing two separate incidents in which a fisherman from China and another from Taiwan were killed. No? Reacting to a virtual presentation by Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela during a conference on the South China Sea in Vietnam, ito po yung pangalan ng hinayupak na retired Air Force ng China, si Zhou Bo. Bo ang last name niya. Mahilig po sila sa O. Mga otak talangko. Yan. Zobo. Tingnan nyo po yung larawan niya. Ayan, oh. Kapal ng muka. Tinabi niya tayo, accuse Filipinos of barbarity. Ugaling barbarians kayo. Ruthless kayo. Uneducated kayo. Mga ganyan po. Tingnan nyo na lang lahat ng synonyms ng the word barbarians or barbaric. Ganun po tayo nilalarawan ng hinayupak na retired Air Force Colonel ng Chekwa na si Zhou Bo. A senior fellow at the Center for International Security and Strategy of Tsinghua University. Fellow, meaning professor. Diba? Nasa academe siya. Said the PCG officer was portraying China as the devil in the region, while the Philippines almost look like an angel. So what do you think? You're not the devil? Di po ba? So meaning kayo ang malinis?
Kayo ang aping-api? Mga hinayupak pala kayo eh. Zobo eh. Zobo. Bobo. Zhou then cited the 2,000 killing of Chinese fishermen by the PCG and the other from an island from Thailand in 2013. Why were you so barbaric to kill Chinese fishermen? He asked Ariela on Thursday, the second day of the 15th South China Sea International Conference in Ho Chi Minh sa Vietnam, organized by Diplomatic Academy of Vietnam. Ito pa ang matinding sinabi sa atin mga kababayan. Ano ang mararamdaman nyo pag sinabihan kayo ng ganito? Una, barbaric. Pangalawa, feeling natin anghel tayo. And the last one is this. Ito, napakasakit nito mga kababayan. Ayan. Quote. Quote ha. And why a country that is never stronger than China will behave so barbaric against the innocent Chinese fishermen. Yun po ang sinabi niya. Uulitin ko, para sa ating mga Pilipino, ano ang magiging reaction nyo dito? Sa hinayupak na zobo na ito. Kala mo Zoro eh. No, hindi mo na lang ginawang R yung last name mo, hinayupak ka. Ulitin ko. And why a country that is never stronger than China will behave so barbaric against the innocent Chinese fishermen. Nakita niyo yung pananalita niya? Napakahambog. Talagang authoritarian. Pinangangalandakan niya, isa lang kayong kuto. Never kayong malakas kontra sa China. Done eh, di ba? Never done. Meaning less than tayo. And they are greater than. Siguro alam nyo ang difference niyan. The less than and the greater than. At sinabi niya pa, never, kahit kailanman, hindi kayo naging malakas laban sa China. Kung ganun naman pala, mga kababayan, no? Bakit ang daming inchik dyan sa atin? Mga illegal na gawain pa ang ginagawa. Kaya pala, less than kasi tayo. Mahina tayo. Kaya nilulusob tayo ng mga nationals nila. Nagkukunwaring mga tourist, pero mga illegal. So malakas pala kayong magpasok ng citizens ninyo ng mga illegal workers. Inosente daw ang mga Chinese fishermen. Really? Really? Oh, eto po mga kababayan ha. Tandaan nyo yung sinabi niya. Bakit ang isang bansa na hindi man kailanman naging malakas, never, hindi kailanman, wala sa history na mas malakas kayo kaysa sa bansang China, will behave. Maliit na nga kayo, nagbibehave pa kayong mga barbaric. Maliit na nga kayo, mga tonto pa kayo, mga wala kayong alam. Mga ruthless kayo. Laban sa mga inosenteng Chinese fishermen. Ang tanong, Mr. Zhou, bobo, inosente ba talaga ang mga fisherman mong mga kalahi mong bobo? Eto po mga kababayan, yung sinasabi niya ha, na pinatay daw. Pinatay daw. Okay? Siya ang nagrereklamo. Pero kaninong bansa yung napatay ng ating mga Coast Guard? Sabihin ko nang napatay kasi ayon na rin po dito sa report na babasahin ko sa inyo. Nakita ko po ito. This is the reported na nung 2013 na pangyayari diyan sa ating bansa, sa waters, no, sa ating EEZ, pero hindi po China, kundi Philippine Coast Guard kills Taiwanese fishermen in disputed waters. Hindi sinabi ni Bobo
kung sinong Chinese national yung napatay daw nung 2000. Wala siyang sinight base sa report ng inquirer. Pero sinabi niya, bakit kayo mga barbaric o ruthless sa mga inosente? Bakit mo inaangkin itong Taiwanese? Eto po yun Kaya nga nagkaroon ng strain ang relationship natin sa Taiwan. Pero na ano na po ito? Na ayos na. Pero nilalabas ni Zo Bobo. O di ba siya ang bobo? Inaangkin niya ang Taiwan. Ano po nangyari dito? Ito po. In the wake of the Philippines shooting and killing an armed Taiwanese, hindi po sinabing Chinese, fishermen in disputed waters between the two countries, Taipei has demanded that Manila issue an apology, punish those responsible, and compensate the victims. By May 15 or the Taiwanese government will place a ban on the entry of new Filipino workers to the country. On May 7, China Daily, newspaper lang nyo, di po ba? Reported that a flotilla of 30 Chinese fishing vessels was sailing for the disputed South China Sea to conduct a 40-day fishing expedition. Ayan po yan. Biruin mo Ilan sila? 30 Chinese fishing vessel. Yan, nagreklamo po yung sila Noy kasama yung mga akbayan base po dito sa kwento na ito. Ito, on May 9, 2013, the Philippine Coast Guard accosted not a Chinese but a Taiwanese fishing vessel in the disputed waters of the Basi Channel between Taiwan and the Philippines. The Philippine Coast Guard turned its machine gun on the small boat and fired more than 50 rounds at the ship and its unarmed crew. A 65-year Taiwanese old fisherman Hang Xiuchen was killed. Ayan. Sinabi bang Chinese? Wala. Pero ang pinangangalandakan ni Zo Bobo ay Chinese. Inaangkin niya po. Tinan mo? Sino ang barbaric? Sino ang ugaling inutil? Sino ang ugaling tanga? Magbasa ka. Wala kang nilagay na pangalan kung sinong Chinese ang napatay ng Philippine Coast Guard o whoever on that sea, kundi Taiwanese. Pero naayos na po ito. So anong kiniklaim dito ni Zobo? At sinabihan tayong, kayo ba mga angels? Kayo ba mga barbaric kayo? Di ba? And you are never stronger than China. Kaya pala may natakot. Di po ba? So, yun ang panuntunan niya. Kayang-kaya namin kayong ibuli. Yan ang representation, mga kababayan. Na talagang iniisip nila, hindi tayo malakas. Mga kababayan, tandaan nyo hindi tayo kailanman naging malakas than China. Bakit kayo nagpapapunta ng mga citizen nyo sa amin? Di po ba? Bakit kayo nagpapadala doon ng mga illegal workers, mga pogo ninyo? Di ba, mga kababayan? Dapat yan sa pogo na yan, unti-unti nang tanggalin yan Ibalik lahat yan dyan sa China Di po ba? Hindi pala tayo malakas, mga kababayan. Yan dapat ang battle cry natin para magkaisa tayo, manindigan tayo, pumanig tayo sa kahilingan ng presidente at ng DND chief at ni AFP chief. Magkaisa tayo. Sa pagkakaisa natin, magiging malakas tayo. Yan po yan. Kaya mga kababayan, dinggin natin ang kahilingan, panawagan ng ating presidente, si BBM, si DND Chief Teodoro, at si AFP Chief Browner. Magkaisa tayo. Dahil kung magkakaisa tayo, magiging malakas din tayo. Titindig tayong united. Sa ngayon mga kababayan, divided kasi kagagawan na rin itong mga to. Divided na nga tayo, ginagatungan pa nila. So lalo tayong nawatak-watak. Ayan po ang pamamaraan nila para lalo tayong humina. Sa pagiging mahina natin, ngayon sasakupin nila tayo. Gawa na rin ng mga naiplanta nilang mga barker nila, mga tuta nila. Tulad ng iba dyan na scholar pa ng Tsekwa. Di ba mga kababayan? Kaya isipin ninyo,
hindi tayo pwedeng hindi pumalag sa mga to. Ito nga sabi dito ng isang author, si Octavia Butler, moral, the weak can overcome the strong if the weak persists. Quote po yan, no? Sa kanyang librong Parable of the Sower, no? Ang author ay si Octavia E. Butler. Ulitin ko. Quote, moral, the weak can overcome the strong if the weak persists. So we keep on persisting. We have to say, magkaisa tayo. I-insist natin na meron tayong sovereign rights dyan sa ating West Philippine Sea, sa ating exclusive economic zone. Kasi inaward sa atin yan. Tapos pagsasabihan lang tayo nitong gonggong na ito, na si Zobobo, no? Na kayo ay hindi malakas laban sa China and you behave so barbaric sa mga inosenteng Chinese fishermen. Inosente ba sila? Ito po ang sabi ni PCG, J. Tariela. Speaking from Manila, Tariela clapped back, I'll be very frank in responding to your question. Thank you for using the word barbaric. The PCG spokesperson, the West Philippine Sea, said before some 400 people, ang dami nun, 400 people ang nakarinig niyan sa sinabi ni Zobo. The country that is never stronger than China and behave so barbaric against innocent Chinese fishermen. Talagang indoctrinated ng communist propaganda. Talagang sinabi pang innocent daw yung mga fisherman nila. Ito, you keep on mentioning the word barbarism. But as I said, we abide by international rule-based order. Boom! Back at you, FU, Zobobo. Di po ba? Back at you. We abide by international rule-based order. Ayan. With the image and videos that we have already presented to the international community, in which I know that the People's Republic of China is not really pleased, we have portrayed what the word that you're saying is. But I'm not going to use that against you. Yeah! Back at you, moron! Bumirang sa mukha mo. Hindi kayo inisente. Palagay nyo, napakalakas nyo na. Subukan nyo. Subukan nyo. Tariela said Vietnam, Malaysia, Indonesia, and the Philippines, which have conflicting claims over parts of the South China Sea with China, will always abide by the international rule-based order. Sino lang ang hindi nag-a-abide? Di kayong mga barbaric na Chinese, ibalik natin sa kanya. Ako gagamitin ko po. Commodore Tariela, ayaw mong gamitin sa kanya, ako ibabalik ko yung sinabi niya. Barbaric kayo. I just don't know whether the People's Republic of China is also willing to do so. The same. Yan. China says it has sovereign rights over nearly the entire South China Sea. But an international arbitral tribunal in 2016 invalidated its historical claim. Ayun lang po. Yung claim nila, yung argumento nila. We have historical claim. Pero anong sabi ng UNCLOS sa atin? Sabi ng UNCLOS, wala na yan. Hindi na namin pwedeng gamitin yan because we have new rules and regulations and policies that you have to abide to. And China is the signatory on that UNCLOS, pero ayaw nilang tanggapin kasi it's not convenient for them. Di po ba? Ano na? Anong masasabi mo? Retired Air Force Colonel ng Chekwa. Zobo. Yan. FU. Dagdagan ko pa. You are the barbarian. Ito na po, sabi sinasabi ko sa inyo, settled na yung sinasabi nitong si Bobo, no? Already settled. Commenting on the exchange between Tariela and Zo, J. Batong Bakal, si Professor J. Batong Bakal, magaling ito, yung ginago ni Lobin, di ba? Director of the University of Philippines Institute of Maritime Affairs and the Law of the Sea, said the retired Chinese officers still have a time-worn outlook. Time-worn? Kawawa ka sa amin, no? Mas marami kaming alam na English words kaysa sa yung ang alam mo lang ay barbaric.
Interesting how Chinese Senior Colonel Zhou Bo totally embodies the ancient Middle Kingdom mentality. Kasi nga yung word barbaric eh. Which regarded all 9 Chinese peoples to be barbarians. So, tinan mo, ang takapal ng mukha. Feeling nga nila sila lang ang perpekto sa mundo, no? In his statement at the conference, Tariela said the death of the Taiwanese fishermen had been settled diplomatically. Oh, why do you have to bring up the issue? And it was settled. Eh, sino ngayon ang barbarian? Anong sinasabi ni Professor J. Batong Bakal? Ha? Time-worn outlook. Lumang-luma na nasadlak ka pa sa Middle Kingdom na ang paningin nyo sa hindi nyo kalahing Tsekwa ay mga barbarians na kayo lang ang perpekto. At sinong Diyos ang gumawa sa inyo? Ang Diyos nyong Diablo. Di po ba? Ayan lang. Yan lang. Mga kababayan. Nasettled na lahat. Oh, sino ngayon ang provocateur? Sino ang barbarian? Sino ang pirates of the sea? The looters. You, Chinese. You think you're an angel? No. You're the son of Beelzebub. Hayop kayo. Tandaan nyo mga kababayan ha. Tapos yung mga kababayan pa natin na pumapanig dyan, eto po, siguro tuwang-tuwa, uulitin ko sa inyo, ha? Para tumino sa isipan nyo ito. Ha? Para mag-alab ang puso nyo na dinggin natin ang panawagan ng ating Pangulong BBM, panawagan ni DND Chief Gibo Teodoro, ni AFP Chief Browner. Ito yung sinabi nitong retired colonel na si Zhou Bo. Quote, ulitin ko. And why a country that is never stronger than China will behave so barbaric against the innocent Chinese fishermen? Never tayong naging malakas kontra o laban sa China at kayo ay ugaling mga barbaric, mga ruthless. Wala kayong pinag-aralan, mga animal kayo. Yan. Tapos sabi niya, you look yourself like an angel? Kung yun ang tingin mo sa amin, so be it. We are angels, but the way we look at you, you are the sons and daughters of the devil. Back at you, moron. Pasensya naman po sa mga words, mga kababayan. Ha? Tandaan nyo to. Yung sinabi niya sa atin, never stronger. Siguro from the beginning of time. Kaya kayong mga Tsekwa dyan, huwag kayong magmamalaki sa amin kung nandiyan kayo sa Pilipinas. Mga hinayupak kayo. Yung inyong administrasyon ay ugaling komunista, authoritarian, diktador. Magsibalik na kayo sa inyong motherland. Tandaan nyo yan. Ulit-ulitin ko to. Pag sa China. And why a country never stronger than China will behave so barbaric. Kayo, di ba? Anong mapipil nyo dyan sa statement na yan? Pero pinalagan po siya ni Tariela at ni J. Batong Bakal na ang utak mo, again, your brain, retired Colonel Zhou Bo, is stuck in the time-worm outlook. You are living in the Middle Ages, where you look at other people other than yourself and your fellow Chinese, no? You look other people. You look at them. You trample them. You feel that you are above the world. And you call them barbaric. Barbarians? Who are you? Di po ba? Tandaan nyo yan, mga kababayan. Sinasabi ko sa inyo. Sinabihan tayo niyan. Barbaric kayo, feeling nyo mga angel kayo. Paano naging angel ang isang barbarian? Di ba? Oh, eto po. Eso pa po, magandang balita po ito, no? Sandali lang ito. PCG rescues 2 Filipino fishermen in West Philippine Sea. O, naka-rescue po ang Philippine Coast Guard ng 2 fishermen na reported na missing. Na-identify po itong 2 ating mga fisher folk na si Rolando Podilin
48 at Jeblin Data 30. Pareho pong taga Balayan, Batangas. So ayan po ha, na-rescue po sila ng ating magaling na Coast Guard. Ang Coast Guard ship po ay PCG Sindangan. Ayan, sila pong nag-conduct ng search and rescue. Pasalamat tayo sa Diyos at na-rescue po itong dalawa nating mangingisda. Okay? At eto pa po, no, dagdagan lang po natin yung ating isinama sa ating video the other day about sa USS Ronald Reagan, no, na sinabi kong nandyan na nga po sa ating bansa, no. Yung ulitin lang natin, yung USS Ronald Reagan, ang home port po niyan sa Yokosuka, Japan, no. Kaya napakalapit lang yan, no. 4 hours away lang po yan sa atin, ang Japan eh. And lagi po yan nagsisail, no, diyan sa South China Sea o so whatever diyan sa karagatan ng Japan, sa Taiwan, no, lagi po nandiyan sa Pacific Rim yan, sa Indo-Pacific, no. So, sabi lang po dito, sila po ay naglayag, in a show of force in the region, gripped by maritime dispute, the United States only forward deployed aircraft carrier conducted flight operations of the Eastern Luzon on Wednesday. So nag-flight operation sila siguro, aerial reconnaissance o whatever, no. Kaya siguro yung isa nilang B-52 bomber, naalala niyo yung isa rin nating vlog, masyadong dinikitan nung J-11 Shandong na jet fighter ng China. 10 feet away. Sumagi lang yung no? Sumagi lang, gumanon lang yon. Isa dun sa kanila babagsak. No? Napaka-arrogante. Sino ang barbaric? Ha? Mr. Sobo? Who's the barbaric now? Diba? Ngayon, you throw a disc and the disc came back to your face, boomerang. The visit of the Reagan is a symbol of partnership and the alliance that we have with the Philippines. Ayun po yung sabi ni US Embassy spokesperson Kaniska Gangopadhyay. Ayan, Padhyay. Gangopadhyay said the US Ronald Reagan next port visit will be in Manila. Nandyan na po kasi sila sa Eastern Luzon. Okay? A nuclear-powered supercarrier of the United States Navy, the USS Ronald Reagan is based in Yokosuka, Japan. Sabi ko sa inyo, it carries about 5,000 sailors, around 150 of whom are Filipinos. Meron nga pong nag-comment na isa nating viewer dun sa video na ito. Tuwang-tuwa po si Madam dahil sabi niya, yung anak niya po dyan ay nandyan sa USS Ronald Reagan. Ano po siya? Senior chief na po yung kanyang anak. So meaning matagal na po sa service yung anak niya at nakasakay nga po siya diyan, nakaakyat siya siguro yung mga family visits during naka-port siya, no. Saludo po sa inyo mama, no, sa inyong anak. Congratulations. At E8 na po yung anak ninyo, senior chief eh. Sana naman mag-inay na po siya, mag-master chief po siya sa Navy, no. Before heading to the Philippine waters, the aircraft carrier also conducted flight operations in the South China Sea over the weekend, a move which did not sit well with China. Correct. So sabi dito ng China, sa kanilang Chinese publication, the Global Times, said the operation of the USS Ronald Reagan will encourage the Philippines to conduct what they deem to be provocations against China even as Manila conducts maritime activities inside its exclusive economic zone. Tingnan nyo gago rin tong China, mahuhuli nyo Sinabi nila even as Manila conducts maritime activities inside its exclusive economic zone. So kinikilala nilang may exclusive economic zone tayo. Ano yung gaano kalayo yung ating exclusive economic zone? Sabi ni DND Chief, 200 nautical miles. That includes the Ayungin Shoal. Tapos nandun sila sa ating exclusive economic zone, nagbabantay. Sino ang barbaric? Sino ang mga gago? 'Di ba? Sino ang bobo? Kayo na rin nagsabi. Inside its, hindi nyo sinabing illegal, wala kayong sinabing ibang word diyan. Conducting maritime activities inside its. Kala nyo, hindi kami marunong umintindi ng statement? Di ba mga kababayan? Dinranslate ko sa inyo, ha? Sabi niya, yung daw pagpunta ng Ronald Reagan dyan sa ating Eastern Luzon at sa Manila,
will encourage the Philippines, ini-encourage daw, hinihikayat ang Pilipinas na magsagawa what they deem to be provocations. Provocations daw against China, even as Manila, mukhang iba yata ang pagkakaalam nila sa Manila at Philippines. Even as Manila conducts maritime activities, maski na ang Manila daw ay magsagawa ng maritime, yun sa tubig, mga activity dyan sa ating katubigan sa loob ng ating exclusive economic zone. So kinikilala nila, meron tayong exclusive economic zone. Pero anong ginagawa nga nila dun sa ating exclusive economic zone, lalo nung nangyari yung banggaan? Bakit kayo nagpapatrolya sa loob ng aming exclusive economic zone? Englishin natin. Why your Chinese Coast Guard and Chinese militia vessels are patrolling inside our own exclusive economic zones? What you really said? Yung sinasabi nyo, you said we have inside our own exclusive economic zone. Huling-huli, alam din pala nila na meron tayong exclusive economic zone. Pero dahil nga we are weak, sabi nila, never stronger than them, so kakaya-kayanin nyo kami. Yon! Huling-huli! Na sino talaga ang mga modern pirates of the sea? Ha? Sila. Huli sila eh. Di ba? Ulitin ko ulit. Ha? Chinese publication Global Times said the operation of the USS Ronald Reagan will encourage the Philippines, yung bansang Pilipinas daw, to conduct what they deem to be provocation against China. Why do we have to conduct an operation that is provocative of you? O to provoke you? Gago ba kami? Ang ginagawa lang namin is to fish inside our EEZ and to resupply, and to rotate doon sa aming BRP Ayungin Show. Provocation yun? The word provoke, we keep poking. Ginaganong-ganon namin kayo, hindi. You are the one doing the provocation because you are blocking our way, which is our own right inside our own exclusive economic zone. Tapos iba pa yung statement nyo, ha? You don't know how to differentiate Philippines and Manila, ha? Do you think it's a two different country, you morons? Diba? Against China, even maski na daw po ang Manila ay magsagawa ng maritime actividades inside its, the word its, ibig sabihin patungkol sa atin exclusive economic zone. So ulitin ko, mga kababayan, alam nila meron tayong exclusive economic zone. Pero ang kakapal ng mukha ng mga piratang ito na nandoon sa ating exclusive economic zone. So therefore, may karapatan kami dyan. It is within the boundaries of that 200 nautical mile and you are encroaching. So therefore, you are the pirates, you are the poachers. You are the looters. You are the barbarians and the devil of the sea. Mahayop kayo. Di po ba? Itong kanilang nagsasalita ng di maganda. Sabi the US aircraft activities in the South China Sea came at a time when the Philippines had been repeatedly making provocations over China's islands and reefs in the region. Ayun po yung sabi nila sa Global Times, yung kanilang dyaryo. Ano ang sabi ng US Embassy spokesperson, si Gango Padyay? Pointed out that the visit of the aircraft in the Philippines is a regular occurrence. I will just say that these visits are part of our alliance. They happen all time in regular intervals. Correct. Tama yan. Other governments can read into it
if they will, but we have an ironclad alliance with the Philippines. Yes. Yes. Oh, makinig ka, so bobo. Kayong mga Chekwa dyan. Kayo ang provocateur. You have said, we can conduct maritime activities inside its exclusive economic zone. And I will tell you this. Philippines is a country. Manila is the capital of the Philippines. It's not a separate country, yung morons. Mga pirates of the sea, looters, barbaric, the sons of the devils. Sabihin ko na talaga, mga kababayan. Pinagsabihan ba naman tayo ng masasama eh? Tayo daw ang mga angelic face, feeling natin anghel tayo. So what? Mga barbaric daw tayo, ruthless tayo sa kanilang mga innocent citizen. And we are never stronger than China. Kumbaga sa tingin nila, kuto lang tayo sa katawan ng mga hayop. So sino ang hayop? Sila. Antayin nyo. Diba? Sabi ko, yung binasa kong quote. Diba? The weak can overcome the strong if the weak persists, by Octavia E. Butler sa libro niyang Parable of the Sower. Credit po yan kay Miss Octavia Sower. Okay? So yun lang po mga kababayan. No? Isasama natin itong video na ito ni Secretary Remulla tungkol po sa pagpapile ng kaso sa mga Chekwa sa ginawa nilang poaching, paninira ng kalikasan dyan po sa karagatan ng West Philippine Sea. Ito po, courtesy of PTV4. Huli na po ito, no? Ikinakasana ng Department of Justice ang kasong isasampa laban sa China kaugnay sa mga aktibidad nito sa West Philippine Sea na nagdulot ng pagkasira ng likas na yaman doon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas na nangyayari sa West Philippine Sea, ang Department of Justice patuloy ang pagbuo ng kaso na isasampa laban sa China para sa environmental damages. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sa susunod na taon, target nilang maisampa na ang kaso laban sa China. Mabilis naman kabahuhin ito. Sana by January or February, the latest March, may launch namin ang kaso. Hindi namin titikid, hindi namin tabantalan nito kasi hindi naman mahirap eh. Kumakalapas na ngayon ng DOJ ng mga impormasyon kung saan ang tamang tribunal na pagsasampahan ng kaso. Kaya humingi sila ng payo sa mga eksperto, kabilang na kay dating Associate Justice Francis Hardalesa. Pero kung ebidensya lang ang pag-uusapan, sabi ni Remulla, may hawak tayong sapat na ebidensya at mayroon pang mga kinakalap ang Philippine Coast Guard. Documented natin eh, we have the evidence eh. It's just a matter of organizing the evidence and showing it to the proper tribunal. Kaya lang, bukod sa kaso, may bagong suhestyon ng DOJ. Kung maaari anya, imbis na West Philippine Sea o South China Sea, tawagin na lang na Sea of Asia ang naturang karagatan. We're talking about what people would call the West Philippine Sea, the South China Sea, or maybe as a general term, let's call it the Sea of Asia, para hindi natin ilagay sa pag-aari ng bawat bansa, kundi sa pag-aari ng buong humanity. Hindi naman tinukoy ni Remulla kung natalakay na ba ang suhestyon na ito sa ibang mga eksperto. Pero sa isang pahayag na inilabas ng DOJ, paliwanag nila, hindi nito pinahihina ang laban ng Pilipinas sa pagsusulong ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Nilinaw din nila na ang focus ng suhestyon ay upang ipakita sa mundo na sa kabila ng agawan ng teritoryo sa lugar, kung pag-uusapan ay pangangalaga sa kalikasan, pag-aari pa rin ito ng mundo, partikular na ng Asya. Luisa Erispe, para sa Bayan. So yan po no mga kababayan, napakagandang news po niya no. Antayin na lang natin kasi sabi ni DOJ Remulla early 2024. So hopefully maisampa po yan at kung ano man po ang kalalabasan yan, at least ipinapakita natin sa buong mundo ang pagiging barbaric, pagiging looters, pirata ng mga Chekwa, lalo na ng kanilang mga Chinese fishermen. So kayo po, ano pong masasabi ninyo? Lalong-lalo na doon sa binitawang salita ni retired Air Force Colonel Zo Bo. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.